light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we'll see how great is our God. How great you are, God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we'll see how great is our God. You are the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You are the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great you are, God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And no, we'll see how great is our God. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art.
Purihin ka, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan sa umagang ito. Salamat o Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat at darama tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa aklat ng Panaghoy chapter 3 verse 21 hanggang 25. Sinabi po rito, ngunit ito'y naaalala ko kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamalim, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyong tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. So, napakagandang mga talata na binanggit ni Propeta Jeremiah na atin pong pagkukuhanan ng kalakasan sa mga nararanasan po natin ngayon sa ating panahon. Bakit nga po ba Panaghoy o Lamentations ang pamagat ng aklat na ito? Ito po ay actually pinagsama-samang mga tula na inilalarawan ni Propeta Jeremiah ang Jerusalem noong panahon ito ay nasakop na ng kalaban. Alam natin na ang Israel ay isang buong kaharian dati at nung mamatay si Solomon, nagkaroon po ng pagdidivide. So, naging Israel yung mga nasa norte at yung bandang ibaba ay ang Jerusalem o yung Judah kung tawagin at nandoon yung Jerusalem. Kitang-kita ni Jeremiah ang pagkadunog ng bayan na dating tinitingala, dating sikat, dating malakas, ngunit ngayon ay kawawa. Si Jeremiah ay naglingkod ng 40 years sa kanila. Warning palagi. Nagbibigay ng babala na ang Diyos ay kailangan nating magbalik loob. At siya ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng paalaala at pangako naman na kung magbabalik loob sila ay mararanasan nila ang pagpapala ng Panginoon. Subalit, sa loob ng 40 years, wala pong nakikinig sa Kanya. Sa katunayan, siya pa ay kinulong. Siya pa ang naging masama. At nangyari na nga po ang kanyang babala. Sa aklat po ng Jeremiah, yung sa isang aklat bago ang Lamentation, puro ito warning, no? Looking forward and giving warning to God's people. Pero itong Lamentations ay looking backward and mourning. Pagdadaluluksa. Sa lahat ng aklat sa Biblia, ito yung pinakamalungkot. Ito po ay parang paglilibing sa syudad ng Jerusalem. At si Jeremiah ay isinusulat niya yung lahat ng actual na nakikita ng kanyang mata. Iba po yung eyewitness. Doon sa nababalitaan lang natin na iba yung ikaw mismo nakakakita. Katunayan, kapag nakakita ka ng isang aksidente sa kalsada, at tagal bago mawala sa isip mo kasi nakita mo talaga. Ganon din po itong nararanasan ni Jeremiah. So tuloy po tayo dito sa ating pag-aaral. Ang unang punto ng ating sermon ngayong umaga ay yung kaganapan sa Jerusalem. Ano yung nangyayari sa kanila? So habang nagsusulat si Propeta Jeremias, nakaupo siya sa isang kuweba na nakatanaw, nagluluksa, nag-iiyak, dahil ang dating marangal na tinitingalang bayan, kahiya-hiya ang kalagayan. At isa sa mga naaamoy niya sa lansangan ay yung mga tambak na mga bangkay ng mga tao na nagsipagkalat. Bukod pa doon, yung mga buhay naman ay nagsisipagkalat, naghahanap ng makakain sa mga basura, na mga nagkakaroon ng mga langaw at uod sa tabing daan, subalit walang makain. At ito yung nagbibigay ng matinding kalungkutan sa kanya dahil noon ay mataas ang tingin sa gana ang kanilang bayan. Ngayon ay wala silang makain. Kalagayan na sana'y naiwasan kung nakinig sila sa babala ni Propeta. At nung siya ay nagbababala, tinuligsa pa siya. Nagmatigas sila kung nakinig lang sana sila. Alam niyo sa Biblia, ang aklat ng pahayag ay nagsabi din kung paano matatapos ang ating mundo. Yung mga nararanasan po natin ngayon ng isang linggo quarantine, hindi tayo makalabas. Nagpapasalamat tayo dahil meron maaaring tayo nakakain, may palenging mabibilhan. Pero sa mga susunod na mga panahon siguro, kung loobin ng Diyos na buhay pa tayo, ay hindi lang ganito ang ating mga mararanasan. Dito sa aklat ng Lamentation, kung bakit nagkaroon ng ganoong matinding problema ay isa dito ay yung marami ding tao nagkasama-sama, kumpul-kumpul. Dahil ang Jerusalem ay meron pader
Meron pang nakatira sa labas at dahil may susugod, lahat ito magpapasukan, magsisiksikan. Kaya yung iba walang matulugan sa lansangan ang kalalabasan. So bukod sa siksikan, ang tanong, yung pagkain at tubig. Maaaring may kakainin, pero hanggang kailan tatagal. Merong tubig, pero hanggang saan aabot. At hindi lamang pagkain at tubig, maging yung langis ay mahalaga sa kanila ng panahon na iyon. May mga pagkain silang hindi pwede makain ng walang langis, katulad ng harina. Para sa atin, pwede kang bigyan ng popcorn, kung di mo naman maluluto, eh di mo rin makakain. Kaya isa sa mga sinisecure yan kapag oras ng emergency. No? Yung fuel, yung food, yung water, sa atin kasi dapat kuryente, at-charge ang ating mga cellphone. Isa pang problema nila dahil sa dami ng tao, walang pagkain, ay yung sanitation. Maaaring kasama na basura. Dahil wala nang makalabas sa syudad at oras na sila lumabas, matatalo sila at mabibihag sila ng kalaban, kaya hanggang doon na sila sa loob. Tambak sa loob ang mga basura, ang human waste, sanitation, hindi na sila basta makaligo dahil walang tubig, hindi sila makapaglinis. Kaya isa sa mga dulot ng ganito ay sakit. Katulad ng coronavirus ngayon, ito ay bunga ng kakulangan sa kalinisan at kumakain ng mga pagkain hindi na dapat kainin. Kaya yung virus ng isang paniki, sabi nga nila, subuhan, ay nahawaan ng tao at ito ay bago sa immune system at nung magkasakit, nahawa sa ibang tao. At ang makikita natin na kalagayan sa Jeremiah 9, verse 22, sa isang aklat, ang sabi ni Jeremiah, mangangalat sa lansangan ng mga bangkay na parang bunton ng dumi sa kabukiran. Parang mga basurang nakatambak ang mga bangkay ng tao na kanyang sinasabing inilalarawan. Sa puntong ito, si Propeta Jeremiah ay sobrang bigat ng kanyang naramdaman. Kung babasahin ko po yung mga talata dito sa chapter 1, verse 11, makikita na ang buong bayan ay dumaraing habang sila'y naghahanap ng tinapay. Ipinagpapalit nila ang pagkain, ang kanilang mga kayamanan, upang ibalik ang kanilang lakas. Pinapakita rito na walang saysay kung may ginto o pilak sila kung wala na silang makain. Wala silang mabili, wala silang makuhanan. Ang chapter 2, verse 11, ang sabi, ang kanilang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang aking puso ay binuhos sa lupa dahil sa pagkapahamak ng anak. Sila'y nag-iiyakan, sabi sa verse 12. Nag-iiyakan sa kanilang ina, nasaan ang tinapay at alak habang sila'y nangihina, nagaya ng taong sugatan sa mga lansangan ng bayan. Alam niyo po, ang isa sa mga heartbreaking moment dito na sinabi ni Jeremiah, katulad ng isang sanggol na umiyak sa magulang, gustuhin man niyang magbigay ng pagkain dahil wala mapakain, yun po ay napakabigat, napakasakit sa isang magulang. Gustuhin mo mang pakainin kung wala ka rin lang makukuhanan, iiyak mo na lang talaga. Parang katulad sa doktor, kapag tayo nagkaroon ng sakit at sinabi, meron kang malubhang kalagayan, kailangan mo maganda ng ganitong halaga, bilyon, magugulat ka at mabibigatan at hindi mo alam saan makukuha. Talaga namang baka makadagdag pa yun ng stress. Yun ang magpapadulog sa atin. Iba po mga talata, babasahin ko dito at inyo po tignan. Chapter 2, verse 19 to 20. Sabi niya, bumangon at sumigaw sa gabi sa simula ng pagbabantay, ibuhos mo ang iyong puso na parang tubig sa harapan ng mukha ng Panginoon. Yung damdamin na parang ibubuhos na parang tubig sa harapan ng Panginoon. Sa verse 4 and 5 ng chapter 4, sabi diyan, tungkol po ito sa mga sanggol. Ang dila ng mga sumususong bata ay dumidikit sa ngala-ngala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga bata ay humihingi ng tinapay, ngunit walang tao nagpuputol dito sa kanila. Can you imagine? Ang sabi dito, yung mga bata sa tindi ng uhaw, yung dila nagdidikit na sa lalamunan. Ganon katindi yung kawalan ng tubig. At ang sabi po dito sa chapter 4, verse 8 to 10, mabuti pa ang pinatay sa tabak kaysa pinatay sa gutom. Ang sinasabi niya, yung pinatay sa tabak, mabilisan. Kaysa yung namamatay ka sa gutom, unti-unti, nangihina hanggang sa nagkakasakit. Pero in verse 10, ang medyo nakakabahala dito. Niluto ng mga kamay ng mga mahabaging babae ang kanilang sariling mga anak. Sila'y naging mga pagkain nila dahil sa pagkawasak ng anak na babae ng aking bayan.
Dumating pa sa punto na ang mga sanggol na para lang hindi maranasan yung tindi ng hirap na pinagdaraanan nila sa kasalukuyan, kanila itong niluluto na lang. At hindi ito madali. Hindi ito madaling choice. Bagamat ang sabi doon kahabagan pa ang kanilang ginawang iyon. Para ang mga bata huwag na lumaki sa hirap. Pero hindi po sinasabing dapat gayahin. Pero napakabigat. Ganun po kabigat ang sitwasyon kung bakit ito nababanggit. At ito nadudulog ng pag-iyak. Can you imagine yung kalamidad na nangyayari ngayon sa atin? Maaring isang linggo, hirap na tayo. How about kung maging 2 linggo? Kung maging 1 buwan? Sa kanila po, hindi lamang buwan, higit taon. More than a year. Can you imagine yung terribling sitwasyon? At dumating nga na susugod na itong si Nebuchadnezzar. At doon sa Jeremiah 52, pinakita ito na sinugod niya ang bayan, kinugtog nila ang Jerusalem, sinunog yung bahay ng Panginoon, maging bahay ng hari, at lahat ng bahay sa Jerusalem. Walang pinili. Lahat sinira. Yung dating kanilang templo, pinakamamahal na sikat na dinarayo ay durog at sunod. Maaaring inisip nila, dito kami kinakatagpo ng Panginoon dati. Subalit ngayon, ito ay wasak. Ganun ang nararamdaman ng propeta. Sa kalagitnaan ng nararamdaman niya sa bayan, sa kaibuturan ng kanyang puso, saan nanggagaling ang kanyang pag-asa? Ang lunas ng kanyang sinabi ay ito, tumingin sa itaas. This I recall to mind and I have hope, ang sabi ni propeta. Ang kanyang pag-asa ay nanunumbalik. Alam niyo po, ang tao kayang tumagal nang walang pagkain sa loob ng 40 days. Ang tao kaya pa rin tumagal kahit walang tubig sa loob ng 3 araw. Ang tao hindi na siya tatagal lang higit pa sa 8 minuto kung walang hangin. Pero ang tao na walang pag-asa, segundo lang ang binibilang, pwedeng hindi tumagal. Mahirap kapag ang nawala ay ang pag-asa. Kaya sa lahat ng nararanasan ni Jeremiah, ito ang sinabi niya, ang pag-asa ko ay nanunumbalik once I do this, tumingin sa Panginoon. Our hope is in God. At pinakita nito, paano nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Dati ang tinitignan niya yung laki ng bigat ng problema na kanilang nararanasan. Kapag ang paningin niya ay nandun sa problema, bumibigat lalo ang kanyang nararamdaman. At ito kanyang ginawa. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa itaas sa ating Panginoon. At inisip niya kung gaano kadakila, katapat ang ating Diyos at ito'y nagdudulog ng pag-asa sa Kanya. Ganon din sa atin. Gusto mo mong ma-stress lalo, tingnan mo kung gaano kahirap ang nangyayari. Pero kung gusto natin tumagal, magkaroon ng pag-asa, may magagawa ang Panginoon, maniwala tayong manalig sa Kanya. Ito ang karanasan ni Jeremiah, 40 years, isama mo pa yung bigat ng hirap na yun, na walang nakikinig, tapos ito ngayon ay nagkatotoo. Patunay lang dito na kahit anong tagal sa hudulo, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa at alam din niya ang sakripisyo ng kanyang mga anak. Kaya sa bandang huli, huwag po tayong magsasawa, huwag tayong susuko. Dahil sa bandang huli, bibigyan tayo ng gantimpala ng ating Panginoon. So, ito po ang buhay ni Jeremiah. Sa kabilang banda, si Jeremiah ay may mga kasabayan ng false prophet sa panahon na iyon. Nasa halip na sabihin ang dapat sabihin sa mga tao na magsisima ng balik at tumigil sa kanilang ginagawa, parang binoboladas pa nila itong mga tao na parang natutuwa ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. At ang bida palagi ay yung kasaganaan na kanilang tinatamasa. Same thing ngayon. Parang naglahong bigla yung mga nangangaral, yung mga fake healer na walang ibang buhang bibig palagi sa mga pulpito na parang lagi ang magagandang bahagi lang ng pangako ng Diyos ang kanilang pinapangaral na ngayon ay panahon ng taghirap at mga karamdaman, hindi mo sila mahagilan. Pinapakita lang dito na sa salita ng Diyos, yes, may pagpapalang galing sa Diyos, pero kabahagi sa kalooban ng Panginoon na padaanin tayo sa mga ganitong mga hamon sa buhay. So, nagiging totoo
ang mga babala ng Panginoon sa mga Israelita. Katulad na sinabi sa aklat ng Hebreo, ang minamahal na anak pinapago ng magulang. Kahit anong sama ng isang bata, pag pinapalo natin, hindi tayo natutuwa bilang magulang, katulad ni Kristo. Na sinasabi niya, umiyak siya nung makita ang Jerusalem dahil alam niya yung mangyayaring kahatulan sa bayan ito. Ganon din si Jeremiah. Ang ating makikita bandang huli, hindi lamang yung kabigatan ng sitwasyon ng Jerusalem, hindi lamang yung kabigatan na nararamdaman ng propeta, yung katapatan sa araw-araw ng ating Diyos ay ating ding makikita sa talata nito. Ito yung sentro ng talata ng aklat ng Lamentation. So, imagine, nakapaligid ang lahat ng mga bangkay na parang basura, walang makain, walang mainom, walang pag-asa. Tumingin si Jeremiah sa taas, sabi niya, His compassions fail not. Hindi na wawala, hindi nagmamaliw ang kanyang habag, hindi natatapos. Sabi niya, ito yung aking naalala. Ito yung nasa isip ko, kaya meron akong pag-asa. Sa verse 23, napakaganda. Sariwa ang mga iyon, bawat umaga, dakila ang kanyang katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, kaya ako'y aasa sa Kanya. Ang talata, ang ibig sabihin nito sa ibang salin, it is the Lord's mercy that we are not consumed. Biyayang matatawag, habag na matatawag. Na kahit papano, buhay pa siya, nakakahinga, na nakikita niya yung hirap. Pero kung ang pag-uusapan yung karapat-dapat sa tao, wala nang makikita, hindi na siya gigising kahit dahil kukunin na siya ng Panginoon. Pero yung pagkakataon na tayo lang ay gumising, biyaya na yun ng Panginoon. Yung pagkakataon na kahit na nagre-reklamo ka, humihinga pa rin tayo, biyaya pa rin ng Panginoon. Ang sinasabi ng talata ito, it is by the Lord's mercy that we are not consumed. Ibig sabihin, ang ating buhay ay nasa Kanyang kamay. Hindi lamang yun, yung compassions ng Panginoon fail na. Pag sinabi po natin compassion, hango po ito sa salitang Hebreo na may kinalaman sa katulad ng isang nanay na mapag-aruga sa kanyang sinapupunan, sa kanyang minamahal na anak. Ito ay paulit-ulit na binabanggit yung mercy 30 times, compassion, at makikita natin parang magulang. No? Katulad ng isang magulang na nag-aarga, ito ang sinasabi, nakatangian ng Panginoon doon sa kanyang compassion. Ang compassion ay lampas pa kaysa doon sa simpatya. No? Ang simpatya, nakikita ko, naunawaan ko, pero ang compassion may kasamang aksyon. Hindi lamang hanggang awa, kasama ang gawa. Ang Panginoon hindi lamang nahahabag sa ating kilagayan, gumagawa din siya. Hindi lamang katulad doon sa ating inaasahan marahil. So, sabi ni Jeremiah dito, ang dalawang paglalarawan doon sa salitang compassion ng Panginoon. Una, they fail na. Hindi palyado, hindi naubos, hindi natigil. Katulad ng isang akusado sa hukuman ng Diyos. Ang hukuman o yung mismong hukom ay sinisilip niya, baka meron pang chance sa provision sa batas upang hindi ka makulong. Ginagawa ang lahat upang yung hatol ay hindi mo matanggap. Ganon din sa Panginoon. Lahat ng babala, lahat ng pagpapaalala ginagawa hanggang di pa dumating ang hatol. So, they fail na. Hindi lamang hindi tumitigil. Ang maganda pa rito, bawat umaga, sabi, they are new. It seems that hindi lamang isang bagsakan na sinasabi ang katangian ng Diyos ay gano'n. Sinasabi niya, araw-araw kasama mo siya. Araw-araw, iba-iba. Yung kahapon, iba na binigay sa iyo para mapagtagumpay mo yung kahapon. Yung binibigay sa iyo ngayon, sapat para sa ngayon. Maaaring mabigat bukas, pero bibigyan ka ng panibagong lakas ng Panginoon na sapat para bukas. They are new every morning. Alam niyo po, sabi ni Kristo sa Mateo 6:34, huwag niyo ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka ninyo harapin ito kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang nasulirain. They are new every morning. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pagbibigay babala. Tapat ang Diyos sa paggawa o sa kanyang sinasabi. Hindi lamang yun, tapat ang Diyos na araw-araw nagpapakita ng kahabagan sa atin. Pag sinabi natin tapat ang Diyos, una, salita niya, hindi nagbabago. Sinabi po yan sa Psalms 119. Hindi lamang yung salita, kundi katapatan niya, hindi nagbabago kahapon, ngayon, at bukas. Your faithfulness continues to all generation. Hindi lamang yun, maging yung kanyang mga gawa, kahanga-hanga. Psalms 111 verse 7, the works of His hands
are faithful and just. Hindi lamang yun. Kahit tayo pumapalya bilang tao, may sinabi ang Panginoon sa 2 Timoteo 2:13. He is faithful even when we are not. Tapat siya kahit tayo hindi. Grabe. Panglima, maging yung kaligtasan natin ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Maging yung paglago din natin, malaking bagay ginagampanan ng katapatan ng Diyos. Maging yung ating pong future na resurrection nakaugnay sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. So, ang Diyos ay tapat. Kung tayo man ay nadi-discourage, matandaan po natin, tapat ang Diyos. Katulad ni David nung humarap siya sa higanting kalaban, wala man siyang lakas pero umasa sa katapatan ng Diyos. Kung ang ating kaligtasan ay pinagdududahan natin, matandaan natin, tapat ang Diyos. Hindi ito nakasalalay sa ating ginagawa, kundi ito sa ginawa niya na doon sa krus. Patuloy nating bulayin ang ginawa ng Panginoong sakripisyo doon sa krus. Doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Pangatlo, kung tayo man ay maaaring natutokso, magkamali, magkasala, tandaan natin, tapat ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 13. Hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakaya, pagkus tapat ang Diyos na bibigyan tayo ng sapat na kalakasan para magtagumpay. Panghuli, gusto ko po natin baunin ang mga aral na ito. Walang bagay na nangyayari ngayon na hindi pinayagan ng Diyos. Katulad ng Jeremiah, tanggapin natin kasama. Pangalawa, ang Diyos puno-puno ng pagmamahal at kahabagan. At ito'y bago tuwing umaga. Pangatlo, ang pait sa puso. Dahil sa mga nangyayari, hindi yan agad nawawala. Pero dapat mas higit natin nararanasan, naaalala ang kabutihan ng Diyos sa atin. Pagtatagumpayin man tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na ito, gagawin po natin itong magandang patotoo at ibabalita natin sa iba. Kung gaano tayo tinulungan at hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magpakatatag, huwag matitinag, magtiwala sa ating Diyos na ang lahat ng bagay na nangyayari ngayon, ang may kontrol pa rin ay ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito at nawa sa kanyang mga salita. Lagi nating maalala, hindi pumapalya, hindi nagbabago ang pagmamahal, ang pag-ibig kahabagan ng ating Panginoon. Ito'y sariwa, bawat umaga, dakila ang kanyang katapat. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong sermon ngayong umaga sa lahat ng mga nanonood. At patuloy po kayo mag-tune in sa ating pong group page para sa mga ilang paalaala sa ating pong panambahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli nananabik po tayo muling magsama-sama sa oras na tayo ay bigyan na ng pagkakataon ng Panginoon na matapos ang buwan nito. Tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilan ng Diyos, salamat po sa inyong kahabagan, salamat po sa inyong kabutihan, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat ng aming pong kalagayan sa aming bayan. Kung may mga kapatid kami na may mga karamdaman, aming pong dalangin na sila po ibinigay malakasan at kagalingan at pagpalain rin po ang mga kapatiran namin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang nangyayari sa aming bayan. At ito po ay patuloy namin na pakaisipin ang layunin kung bakit, Panginoon. Gamitin namin ang mga ganitong pagsubok upang patuloy ka namin ay pakilala sa mga aming kapwa, Panginoon. Ngunit, sa inyo po namin binabalik ang patuloy pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang hindi nagmamaliw na katapatan at sa kanyang pag-ibig na patuloy niyang ipinaparanas sa bawat araw na dumaraan. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay nga maaasahan po natin at ang kanyang mga pangako. Awitin po natin ang dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad
Tulad ng pagsinag ng buong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, ika'y aking sasambihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa pagkangantunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ay, dakila ka, O Diyos, kahabang panahon, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Sa bawat pinigti, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka, O tunay ngang dakila ka, O Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating online worship, sama-samang pagsamba sa bawat tahanan ng mga taga-CGCF. Patuloy po tayong umasa, manalangin, magtiwala, may magagawa ang Diyos. Ang kanyang kahabagan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan ay tunay nga ang ating maasahan. Hindi nagbabago ngayon, bukas at kailanman. At tayo po ay muling manalangin, pasalamatan na natin ang ating Diyos ngayong pong umagang ito. Dakilan naming Diyos, patuloy po naming pinagpapasalamat sa inyo ang aming naganap na pagtitipon. Ito man ay sa pamamagitan ng teknolohiya. Nagpapasalamat kami dahil alam namin, kasama namin ang iyong presensya sa bawat tahanan. Ingatan mo pong bawat isa. Tulungan mo kaming maging bahagi ng solusyon ng aming lipunan na kung saan ay sama-sama po naming kinakalaban ang pagkalat ng virus na ito, Panginoon. Tulungan mo kaming maging mabuting patotoo sa aming lipunan na kami ay sumusunod sa patakaran ng aming gobyerno. At muli, patuloy naming dalangin kung may mga kapatiran kami na ngayon ay may karamdaman, maaring may mga ubot-sipon, lagnat, dalangin po namin na ito po ay patuloy na gumaling. Ingatan mo rin po lalo higit ang aming mga senior citizens, ang mga lolo't lola namin na bahagi ng pamilya ng CGCF. Patuloy po naming dalangin na sila po ay inyong palakasin sa mga sandaling ito. At nawa, hinihiling po namin sa inyong abag at awa, Panginoon, matatapos din ang lockdown na ito at muli kaming magkakasama-sama ayon sa inyong kalooban. Pansamantala, Panginoon, habang kami ay hindi pa pinapahintulutan, turuan mo kaming gamitin ng makabuluhan ang aming mga oras sa pamilya, sa tahanan, lalo higit sa paglalaan ng oras na makilala ka, makapag-aral ang iyong salita,
at sama-samang manalangin. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos natin tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo natin Panginoon, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa ngayon, bukas, at magpa-kailanpaman. Amen. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. Magandang umaga at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.